Nasubukan mo na bang mag-rapid sa pagsalan? Mag-diving sa Anilaw, mag-survey sa Siargao. Uy, mga Suki! Ay, Suki pala! Pasensya na. Medyo nadadala ako kasi napapakanta ko. Di ba kasi last week, dinayo natin ang Zambales. Eh ngayong week naman, lilibutin natin ang City of Island Adventures. Ang Siargao City. Hindi, Surigao City. Ganda ng Surigao, kaya naman marami ring opportunities doon. I'm sure kayo gusto niyo ring malaman kung ano-ano ang mga ito. Let's all figure it out! Well, ang Surigao, no, very hospitable, no, friendly, peace loving, tapos maki-ano sa mga bisita, no, certain kung ano yung gusto ng bisita, binibigay ng Surigao noon. In terms of tourism, ini-improve namin yun, no? We have some activities, festival like Ilaw Food Festival, Punok-Punok Festival, and other sport tourism events that will promote the city. Mayroon kaming beaches, yung caves dito, no? Then yung number one na gusto ko rin makita ng ibang beach outside ng Surigao. Andyan yun yung whirlpool, yung current, undercurrent sa dagat. Yung maganda yan. Well, of course, we are trying to improve our airport, no? Extension ng airport na yung Airbus na makaland na. That is very important for us here in Surigao to trigger the tourism. During our charter day, especially sa pista rin ng Surigao. Yung Punok-Punok, parang kagaya ng Cebu, yung Santo Niño Festival. Ganyan din yan eh. Sasarap yan eh, mga pagkain dito. Kasi sariwa. Considering na hindi pa polluted yung amin dito, yung dagat namin. Anything na masasarap na pagkain nandito. Marami akong plano, no? Well, definitely number one yung employment dito. That's why I'm building economy here sa city. Meaning, nakipag-usap ako sa mga investor. Ang plano ko makaput up ng planta para maraming employment ma-generate dito sa Surigao. Especially ng tuna kasi around 1,500 to 2,000 ang ma-employ. 80% of this mga babae. No? Yung kamay daw ng babae, very tender. Kasi isda itong hawakan nila. Then another thing is yung housing namin para sa mga informal settlers, no? Especially yung sa danger area na ma-relocate namin. Sana mapasyalan nyo itong Surigao. Then you will, ang hospitality namin dito talagang number one ang Surigao noon. No? Being the gateway Mindanao, marami rin kami. Ang tawag nga dito, Island Adventures dito sa Surigao. Marami kaming island dito na within a day maikot, no? Puntahan. I hope the visitor will come over to Surigao para makita nyo ang nature ng beauty ng Surigao. Yung pinopromote namin ito, binibigyan ng priority yung pong mga aquamarine products, yung mga processed food products, saka yung mga mineral products. Katulad ng mga live lobsters, cultured pugapo. Pugapo, yun, ang mga live marine products. At saka may yung mga nakikita natin sa wet market, yun ang marami sa amin. Kasi yung Surigao del Norte, yung production niya, mga 55% of the total production ng region. So, nagagaling dito. Yung mga mineral product, mayroong mga mineral, karamihan doon, mga nickel ores. Pero meron tayong isang kumpanya dito, they will be going into processing of nickel. Itong mga micro-entrepreneurs na engage sa mga produktong yan,
accounts for 60% of the income of the province. So actually, ang challenges namin dito, gusto ng mga political leaders natin na mag-transition, galing sa mina papuntang turismo doon. Yun namang challenges na pinaface namin sa aquamarine products, malaki na yung production namin. Nag-stabilize na yung production, lumiliit, dahil talagang sagat na. So yung challenge doon is to regulate the aquamarine production. Dahil yung mining industry created so much, they created so much wealth, nag-create na so much money yung mining industry. Ang intervention namin nasa entrepreneurship development, yung pag-develop ng mga maliliit na negosyante. Iniimbita ko po kayo na maglagay ng maliliit na negosyo, dahil the opportunities there. Other people outside of Surigao are benefiting from this opportunity. Sana naman tayo dito sa Surigao ang mag-benefit first. Salamat, PD Nagapatan at Mayor Matugas. I'm sure marami po sa ating mga kago-negosyo ang interesadong pumunta sa Surigao at interesado at excited ding i-explore ang mga business opportunities dyan. Sa aming pagbabalik, makikilala na po natin ang mga Surigao-non na may patok na negosyo. Dito lang sa Go Negosyo, kaya mo tagumpay sa kahirapan! Tinagurian ngang City of Island Adventure ang Surigao, mga suki. Pero bukod po sa mga nagagandahang tourist spot noon, ang mga successful businesses din ay talagang pinupuntahan. Kaya naman, samahan nyo kami sa aming adventure. Tuklasin natin ang mga patok na negosyo sa Surigao. Dito lamang sa ating Big Times List. Siyempre, di mawawala ang pasalubong na palagi nating hinahanap pag naga-out of town. Dahil dyan, maraming Surigao-non ang naging successful sa negosyong ito. Tulad na lamang ng Lovely Pasalubong Center. Kasi noon, wala akong makita na pasalubong dito sa Surigao. Lovely Pasalubong is the only souvenir shop in Surigao City. Surigao store na may mga Surigao delicacies, Surigao t-shirts, yan ang mga Surigao meat, handicrafts ng Surigao dito talaga. Maraming natulungan kasi marami akong na-hire na mga empleyado. So, nakatulong din ako sa may mga taong kahit walang magawa, pagawa kami ng ganong mga items. Sean Chris Food Products. Ako kasi, andyan lang ako sa bahay, walang trabaho, para malibang naman ako. Nag-ano ko ng pinatrol for 300 pesos kapital. Nagsimula yun sa tindahan lang namin. Hanggang sa nag-deliver na ako sa mga pasalubong centers, hindi na sa mga sari-sari store. From Surigao, naka-deliver na rin ako sa Butuan, Gaisano, Butuan, Caraga Depot, sa mga airports. Binasali na rin ako sa Mindanao na trade fair. Tapos sa International Food Exhibit. Malaking tulong yun kasi yung kita ko na lang minsan yung magamit ko pangbili ng mga pangangailangan namin. Maya Souvenir Shop. Nag-start ito nang dumating kami dito sa Surigao. Nag-o-open yung mayor natin ng, mayroon tayong helping foundation dito sa Surigao. Nag-aral kami kumuha ako ng handicraft. Tinuruan kami ng kung paano gagawin yung mga product ng gawa lang, mga recycled. Tapos, mayroong mga seminars na binigay yung mga t-shirt, nag-a-attend ako. Tapos, mayroong mga sponsor pa, ibang mga seminars na natinan ko, yung nakuha ko yung itong mga produkto na ginagawa ko. Madali lang siyang ibinta, hindi, saka affordable sa mga pasahero, mas lalo na dito sa terminal, mga walk-in customers natin, madali lang nilang mabili. Sobrang nakatulong kasi yung mga anak ko nag-aaral, nakapag-aaral sila sa private school, yung mga anak ko. Saka, umangat rin ang buhay.
Mapdemco Cooperative. Nag-umpisa ang cooperative namin is 1996 bale, tapos 1997 ang nakarehistro ng Peace Bagoong at saka yung Pates. Yun ang bali nagtuloy-tuloy ngayon. Yun ang produkto namin. Nakakatulong sa amin talaga yun ang malaki. Dahil pag mayroong gawain, kaming lahat ng yung mga member doon is nagtutulungan. Tapos mayroon naman din bumabalik sa amin. Bali, yung mangingisda sa amin, kasi doon kami kumukuha ng isda, yun ang ginagawa naming patis at saka bagoong. At syempre, meron din kaming napuntahan ng mga kakaibang produkto at negosyo at ang ilan sa mga yan ay ang Kaisdaan Center. Nag-start ito last 1993 when I was employed as secretary sa isang Taiwanese firm na namimili dito ng live fish. But after 3 years, so they left us out. Kami na lang natira ng mga empleyado. Napag-isipan ko to continue the business. Ang binibili ko is live lobster, live lapu-lapu, mga stonefish, mga cuttlefish din na fresh, octopus, saka yung abalon. Malaking tulong, ma'am. Mangat-angat kami eh. At saka, yung mga trabahante ko rin eh, nilakyan ko na ng sahod. Libre na sila ng kain, libre sila ng boarding house. Dito lang sila stay in. Maliban na lang sa may asawa. At saka, okay, medyo nakabili rin ako ng sasakyan. Nakabili ako ng sariling lote para dito. Nabili ko na yung space. Tapos, medyo nakatravel din sa labas. Kandilaan. Ang piningan ni yung kandila, nakatabang rin pag-aayos sa apo. Kaya sa ilarang pag-eskwela, nakahuman sila, pinaagi sa kandila. Nakatukod kog balay, tungod sa kandila. Nanawat kog prinda, tungod sa kandila. Hanggang pasalamat na dito na. FMBEE Corn Coffee. Napili ko to kasi alam ko this is a product for tomorrow. Kasi dati umiinom kami nito nung maliliit pa kami. Tapos ngayon, nagluluto kami ng special delicacy yung sayong song. Napapanis yun. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng negosyo na maka-additional income kami, pamilya. Na yung produkto na hindi napapanis. Related to sa negosyo namin noon kasi meron na kaming gilingan ng bigas. Malaking tulong yung negosyo namin dahil yung basic commodities araw-araw dito kami kumukuha. Ayan, mga suki at mga bakasyonistang pupunta ng Surigao. Siguradong mag-enjoy kayo sa pagpili ng mga iba't ibang souvenirs at pasalubong sa inyong sarili at sa inyong mga mahal sa buhay. At mamaya, meron po kaming isi-share ng mga negosyo tips and learnings para sa mga aspiring negosyantes out there and everywhere. Tutok lang dahil magbabalik pa po ang Go Negosyo! Kaya mo tagumpay sa kahirapan! Noong May, ginanap ang ikalimang DTI at Go Negosyo Caravan sa Surigao Cultural Center sa Surigao City. Naku, mahigit 300 Surigao noon ang nakinig sa mga seminars. I'm sure, kayo rin, gusto nyong malaman kung ano ang natutunan nila. Kaya mga suki, handa na ba kayong pakinggan ang mga tips ng ating Angelpreneurs na sigurado akong makatutulong sa inyong pagnenegosyo? Be daring. If others tell you you're crazy, the more you should be daring. Do not allow yourself to be dictated by what others want you to be. The word, I am possible, is always possible. Do not always say, ay, mahirap yan, Jigs.
Pag sinabi mong mahirap yan, talo ka na. Sabi mo parati, kaya natin yan. Parati mo may risk ang buhay. Lumabas ka lang dyan, may risk na. Pumunta ka sa banyo, may risk yan. Nag-asawa ka, lalong risky yan. Do not be afraid of risk. The fact that we were born is already a risk. Make that risk work for you. Every product or service has to solve a problem. So, if that problem that you have is, gutom ako, yan ang problema ko. Saan ako kakain? Sino makakasolve ng aking problema, ng aking pagkagutom? Ito lang ang pera ko, 50 pesos, saan ako pupunta? Okay. So now, if you did a good job in communicating why, ay maalala kayo ng customer, dyan ako pupunta. So dapat pag magnegosyo ka, kailangan tutukan mo para hindi mapabayaan at mapalago. First of all, doon sa mga mag-i-start pa lang ang business, so number one po na natutunan doon is kung kailangan mo mag-establish ng your own business, kailangan re-sticker ka para magkaroon ka ng lakas ng loob para i-push through mo yung gusto mong gawin na business. First thing I would say is listening to both. You can imagine what would happen to the business that you will start soon. We got a lot of things from them because they're really doing it hands-on. In business, one has to be hands-on so that you will be successful. Do not just be confident by leaving it to others, pero kailangan talagang ikaw ang mag-handle ng business. You might get the cooperation of others because that is necessary, but you have got to be hands-on on the business you have. Another is, sabi, do not be afraid to take risk because risk is part of the business. Kung matakot sa pagkakamali, na walang mangyari sa iyo. So, don't be afraid to commit mistakes because everything will be refined sooner and you will succeed in the business that you love. Susunod na ang kahangahangang kwento ng Porinos Jewelry at Metal Crafts na talaga namang pangtatak negosyo. Isa sa mga ipinagmamalaki ng Surigao City ay ang Porinos Jewelry and Metal Crafts. Bukod sa tagal ng kumpanyang ito sa industriya, sila rin ang tanging may makinarya sa paggawa ng alahas sa buong Mindanao. Kaya naman ang mga customers, dinarayo sila mula pa sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tunay na tatak negosyo ang business na ito. Nung mag-umpisa kami, 1991, dati Porinos Jewelry Journal. Ngayon, nung pumasok kami sa mga medal pits, dagdagan na namin. Gumagawa rin kami ng mga policy, models, mga molds. Involved din kami sa mga plating, sa mga medal at pins, mga nameplate, lahat yung ginagawa namin. Pag gumagawa kami ng alahas, una sa paggawa namin ng mga college stream. Ang ginagawa namin, hinihingi namin sa mga customer kung ano ba ang gusto ng ilagay, kung anong gusto ng gawin, anong shape. Tapos i-develop namin muna sa model, nakikita namin. Pag nakita namin, sasabi namin. Pag sinabi nila, okay na, sasabi namin sila. Kasi mag-uumpisa kami sa, hinihingi lang kami ng mga printed material sa kanila. Kung ano yung gusto mong ilagay, may lalagay namin. Yun naman mga pangkaraniwang lahat. Minsan, kumukuha kami ng mga design sa mga natural na items, ng mga bamboo. May mga ginawa na nga kaming galing sa, dito lang sa lugar na to. Sa lalo na dito sa Surigao, masasabi ko na kakaiba talaga sa amin dahil unang-una yung ginagawa namin,
hindi lang yung basta namin pinupuna, kundi gumagawa kami ng sarili namin design. Kasi yung ngayong bihira na gumagawa ng handmade na lahat. Karamihan puro gawa ng machines. Yun naman sa amin, may mga parte sa alahas na ginawa ng kamay lang, handmade, ibig sabihin. Tapos yun namang iba, ginawa namin ng modelo. Kasi ang paggawa ng alahas, pwede ka gumawa ng modelo sa wax, pwede ka gumawa ng modelo sa metal. Kasi ang alam ko sa jewelry industry, hindi masyadong suportado ng ating pamahalaan. Lalo tigit na nakikita ko ang mga kakulangan. Kasi ang karamihan nag-uumpisa ng jewelry, hindi mo naman kailangan na mataas ng pinag-aralan. Ngayon, ang nangyayari niya, yung mga nag-uumpisa katulad, hindi naman may sarili ka agad na kapital. Kumbaga sa ano, talagang mag-uumpisa ka talaga sa simula na walang-wala. Kasi ang pangarap na siya na makapag-employ ka naman. Yun ang talagang nakadagdagan namin yung aming mga tauhan. Kasi yun ang mga aming mga work, hindi naman kailangan ng mataas ang pinag-aralan. Lalo na sa dito sa lugar namin yan, at sa paggawa ng mga meta. Kasi ang naitulong ngayon natin sa tao, trabaho eh. Yun lang ang aming inaanuhan na makapagbigay kami ng trabaho. Kasi kung ang tao, bibigyan mo lang, laging hihingi yan. Samantalang kung may nai-offer kang trabaho, magsisikap sila. Parang maano rin sila ng buhay. Para hindi sila palagi nangihingi. Yun ang inaanap ko nga. Kasi dito sa lugar na to, naging kapitan ako. Yung barangay chairman ako dito. Kaya naman iniwan ko nga yung pag-barangay chairman. Hindi mo naman sila matulungan. Sa tingin ko, mas nakikita ko makakatulong ako kung mag-negosyo ko. Kasi natutulungan ko yung mga tao sa pamagitan ng pagbibigay ng trabaho. Sa mga gustong magnegosyo, siguro ang masasabi ko lang para tumagal tayo, una-una yung ating magiging honest sa mga tao. Una-una, malakas ang paniniwala natin sa Diyos at magitan ng paggawa ng tama lang. At palagay ko magtatagal tayo. Hindi tayo kumapaya. Naku! Ang bilis ano! Tapos na ang ating kwentuhan. Di bali, next time, meron pa kaming maraming isi-share sa inyo ng mga bagay na siguradong makatutulong sa inyong pagnenegosyo. Muli, ako po si Love Anyover. Magkita-kita ulit tayo next week. Dito lamang sa inyong #1 and trusted negosyo partner on TV, ang Go Negosyo. Kaya mo! Tagumpay sa kahirapan!